Welcome sa aking munting channel pero huwag ka magpaloko sa munting na yan. Dito pinapabukas ko ang mga sikreto na ayaw ipaalam ng iba. Mind games, diskarte at mga taktika na pwedeng magpabago ng pananaw mo sa buhay. Ako ang tropa mo na walang sinasanto pagdating sa katotohanan. Kaya kung handa ka na, ilock ang pinto, ilagay ang earphones at sumama ka sa laro ko. Let's begin. Metaphysics, ang pinakamalalim na usapan tungkol sa reality na hindi mo pa alam. May tanong ako, boss. Paano kung ang mundo na alam mo ay hindi totoo? Paano kung lahat ng nakikita mo ay isang malaking ilusyon? At paano kung ang tinatawag mong ikaw ay hindi naman talaga ikaw? Masyado bang malalim? Oo, pero ito ang metaphysics. Sa video na ito, alamin natin, ano ba talaga ang metaphysics? Bakit ito mahalaga sa buhay mo? At paano mo magagamit ito para maging mas malakas ang isip at mas malinaw ang direksyon mo sa mundo? Ready ka na ba? Let's go! Part 1. Ano ang metaphysics? Metaphysics ay ang pag-aaral ng ultimate reality. Kung ang physics ay tungkol sa bagay na nakikita at nahahawakan, ang metaphysics naman ay tungkol sa mga bagay na hindi mo nakikita pero totoong gumagalaw sa likod ng lahat. Isipin mo kaibigan, may VR game ka na nilalaro. Sa loob ng game parang totoo ang lahat, may tao, may bahay, may trabaho. Pero sa labas ng game, isa ka lang tao na may headset. Paano kung ganyan din ang realidad natin ngayon? Part 2. 3 halimaw na tanong ng metaphysics. Una, totoo ba ang nakikita natin? Paano mo masasabing real ang mundo? Kung nananaginip ka, akala mo ay totoo, pero nagising ka. Ngayon, paano kung ang gising na ito ay isa ring mas malaking panaginip? May philosopher na si Descartes. Ang sabi niya, paano ko malalaman na hindi ako nililinlang ng isang mas malakas na nilalang? Kaya sabi niya, I think therefore I am. Ibig sabihin, ang isang bagay na sigurado ka lang ay nag-iisip ka. Kapag naiisip mo kung ano ang real at ano ang hindi, natututo kang mag-doubt sa maling beliefs at social programming. Pangalawa, ano ang purpose ng existence? Bakit mayroong something kaysa nothing? Kung isipin mo kaibigan, mas madali sanang wala na lang lahat. Pero nandito tayo. Ibig sabihin ba nito may dahilan? O aksidente lang? Halimbawa, kapag pagod na pagod ka sa trabaho, tanungin mo ang sarili mo, para saan lahat ng ito? Metaphysical question yan, kaibigan. At kapag nasagot mo, mas malinaw ang direksyon ng buhay mo. Pangatlo, may free will ba talaga tayo? Iniisip mo ikaw ang pumili ng suot mo ngayon. Pero paano kung ang lahat ng choices mo ay resulta lang ng upbringing, genetics at environment? Kung programmed lahat, sino ka talaga? Ikaw ba ang driver o pasahero lang ng buhay mo? Part 3. History ng Metaphysics. Si Aristotle ang unang gumamit ng term na metaphysics. Sabi niya, bago ka magtanong ng kahit ano, alamin mo muna ang essence ng reality. Si Plato naman, ang paniniwala niya, ang mundo na nakikita natin ay shadow lang ng tunay na reality. Parang social media. Ang nakikita mong post ng tao, hindi yun ang buong realidad. Shadow lang yun ng totoong buhay nila. Ganyan din daw ang mundo ayon kay Plato. Part 4. Bakit mahalaga ang metaphysics sa buhay mo? Una, hindi ka basta naloloko sa illusion. Kapag naiintindihan mo ang nature ng reality, hindi ka madaling madala sa fake success, fake happiness at fake validation. Halimbawa, maraming tao ang nagpapakahirap para sa status. Pero ang tanong, real ba talaga ang halaga nun? O gawa-gawa lang ng society? Pangalawa, mas nagiging kalmado ka kung alam mong lahat ay temporary. Bakit ka masyadong magpapanik? Si Marcus Aurelius, emperor na philosopher, laging iniisip, kung ang lahat ay lilipas, bakit ako magagalit? Part 5. Paano mo gagamitin ang metaphysics? Mag-practice ng questioning. Tanungin mo ang sarili mo, real ba ito o perception lang? Detach from illusions, hindi mo kailangan magpahabol sa material na bagay para lang makaramdam ng value. Focus sa controllable. Kahit malalim ang metaphysics, bumabalik ka pa rin sa Stoic principle. Control your mind, not the external world. Boss, tandaan mo ito. Ang taong hindi marunong magtanong ng malalalim na bagay ay madaling makulong sa mababaw na mundo. At kapag nakulong ka, may hirapan kang lumaya. Pero kapag naiintindihan mo ang metaphysics, hindi ka basta-basta maliligaw. Kung gusto mo pang matuto ng ganitong lalim ng pag-iisip, Stoic Mindset at Dark Psychology, mag-subscribe ka na dito. Dahil dito, ginagawa nating malupit ang ordinaryong tao. Hanggang sa muli. Salamat.